Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ganito ang sabi ng Panginoon: kapag inalis mo sa gitna mo ang pang-aapi, ang paninisi at pagsasalitang masama, kapag pinaglaanan mo ng pagkain ang nagugutom at tinulungan ang nangangailangan, sisikat sa dilim ang iyong liwanag. Aakayin ka lagi ng Panginoon. Bubusugin ka niya sa tuyong lupain at palalakasin ang iyong mga buto. Magiging tulad ka ng harding dinidiligan, parang bukal na hindi natutuyo. Kapag pinangilin mo ang araw ng pamamahinga at pinarangalan ang Panginoon, makasusumpong ka ng kagalakan sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan mula sa aklat ng mga awit 86. Ituro mo sa akin, Panginoon, ang iyong daan, upang ako'y mamuhay sa iyong katotohanan. Ikiling mo, O Panginoon, ang iyong pandinig, at ako'y sagutin. Sapagkat ako'y dukha at nangangailangan. Ikaw ang aking Diyos, maawa ka sa akin. Sapagkat sa iyo ako dumaraing buong araw. Turuan mo ako ng iyong daan, O Panginoon, upang ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Pag-isahin mo ang aking puso upang igalang ang iyong pangalan. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi, na nakaupo sa paniningilan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Iniwan ni Levi ang lahat, tumayo at sumunod kay Jesus. Naghandog siya ng isang malaking piging sa kanyang bahay, at maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao ang nakisalo sa kanila. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at Eskriba. Bakit kayo nakikisalo sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Sumagot si Jesus, hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Mga kapatid, napakaganda ng mensahe ngayon. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Hinahanap niya ang pusong handang magbago. Si Levi ay isang maniningil ng buwis, kinamumuhian ng marami. Ngunit nang tawagin siya ni Jesus, iniwan niya ang lahat. Ganito rin tayo tinatawag ng Panginoon. Hindi mahalaga ang nakaraan kung handa tayong tumindig at sumunod. Ang Kwaresma ay paanyaya. Tumayo ka. Iwan mo ang dati mong pagkakamali. Sumunod ka sa akin. At sabi ng Panginoon sa unang pagbasa, kapag tumulong ka sa nangangailangan, ikaw ay magiging parang harding dinidiligan. Ang tunay na kabanalan ay may bunga.
pagmamahal, malasakit at awa. Panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyong walang sawang pagtawag sa amin. Kahit kami nagkasala, hindi mo kami itinaboy. Tulungan mo kaming tumayo tulad ni Levi. Iwan ang masamang nakaraan at buong pusong sumunod sa iyo. Linisin mo ang aming puso, palakasin ang aming loob, at gawing daluyan ng iyong awa ang aming buhay. Sa panahong ito ng Kwaresma, naway maging totoo ang aming pagsisisi at wagas ang aming pagbabago. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.